Good day everyone, this is Edward Tuque from Mondo Cars Kenta. Today meron tayo naka-display sa showroom natin na Honda City RS na dati nung white pearl. So double check lang natin. Madami na akong video ng RS. So ito is for refreshing lang na tsaka para makita niyo mismo yung white, kasi normally na video ko is more on sa releases. So hindi ko nakukuhanan, hindi ko na-demo ng maayos. So tatry nating detailed na ma-videoan siya and ma-review natin. So para sa mga incoming or future na buyer natin ng Honda City RS, makita nyo kung ano yung magiging advantage or magiging syempre disadvantage from the other brands na tinitignan natin. Pero more or less napakaganda nitong Honda City natin at napakabenta. So tara, samahan nyo ako, check natin to guys. So guys, ito yung Honda City RS natin. So nilaunch lang siya last year, which is ang year model din pala niya is 2024. So right now, since nung nilaunch siya ng more or less na sa July 2023 last year, wala pa siyang wala pang pinagbabago or nagbago regarding dun sa pinaka-last last unit natin. So same pa rin siya. So regarding naman dun sa mga hatchback, yung mga nagtatanong about sa hatchback natin, so wala pa tayong hindi pa kasi ganito yung itsura ng hatchback. So yung mga clients natin from the hatchback na gustong bumili, nagsi-City RS lang sila na sedan. So hindi ko pa sure kung, and wala pa any announcement sa planta kung magkakaroon tayo ng any minor or major changes dun sa Honda City hatchback natin ng RS. And at the same time, dito rin sa Honda City natin na to, wala pa tayong any news kung magkakaroon tayo ng any minor or major changes dito. So ito, ang kinagandahan sa Honda City natin na RS, even sa mga sa mga iba nating ibang variants natin, yung SV. So ito is all pack na siya for safety features, which is meron tayong tinatawag na Honda Sensing. Ang Honda Sensing, may mga auto headlight, low beam and high beam. Meron din siyang tinatawag na collision mitigation braking system. Meron din siyang tinatawag na lead departure. So i-explain ko yun later. So na-explain ko na to, yung Honda Sensing natin sa madami nating mga releases na mga videos, pero tatalakayin natin yun dito or di-discuss natin regarding dun sa mga Honda Sensing natin. So ngayon i-discuss natin about sa engine muna ng Honda City natin. Ang Honda City natin is meron siyang equipped siya ng 1.5 iVTEC double overhead cam na engine. Tapos ang transmission niya is with CVT, 7-speed siya or 7-position siya, dahil meron tayong tinatawag na paddle shifter dito sa RS. So pang RS lang natin ang mga paddle shifter natin dito for the Honda City. For the horsepower natin is 121 horsepower at 6,600 RPM. So 121, ulitin ko, 121 horsepower at 6,600 RPM. So maximum torque naman niya is meron siyang 145 at 4,300 RPM. Then based on sa result ng UNR, kaya ng Honda City natin for fuel efficiency or fuel consumption niya is 22 km per liter. Halo-halo yun kung city driving and for highway driving. So actually ang Honda City naman natin, even sa mga previous nating Honda City, is napakatipid niya. So number 1 siya sa mga sedan sa mga previous years natin na kasama sa mga, kumbaga, yung mga segment ng kalaban ng Honda City. Hindi ko na sila babanggitin, pero number 1 pagdating sa tipid si Honda City.
So ito yung mga ano niya. So equip siya ng ABS. Ito yung ABS natin. Yung battery niya ito. So mga 1-year warranty ang battery natin. Ito yung pinaka computer box, fuse box. So tinuturo ko lang naman yan, pero hindi mo naman kailangan, or di naman natin kailangan siyang galawin. So may warranty naman siya. At the same time, sa PMS natin, kailangan nyo din sila ng bahalang gumalaw niyan. So regarding sa PMS ng Honda City, ang PMS ng Honda City or any ano natin, all models natin is every 6 months or every 10,000, whichever comes first. Kung hindi mo laging ginagamit yung kotse, magsi 6 months na siya, kailangan nyo nang ipasok sa kasa. So kung hindi mo susundin yung pinaka PMS natin, pwede ma-void yung warranty natin. So ang warranty naman pala natin is 100,000 or 100,000 or 3 years, whichever comes first. So wala pang 100,000, nakatatlong taon ka na, hanggang doon lang yung pinaka warranty natin. So wag tayong pabola sa mga ibang brand na may mga ino-offer na sobrang habang warranty. So medyo ano yan, kumbaga yung Honda kami kasi is very confident kami pagdating sa model namin, pagdating sa durability and reliability ng unit namin. Kaya maikli lang yung ano namin, maikli lang yung pinaka warranty namin. Kasi yung iba, yun yung pinaka pang-catch. Kasi may mga ibang buyer na ewan ko, siguro very practical, pero paano after 5 years na yun kung sirain yung kotse natin or sirain yung bawat parts ng ano. Kasi syempre for 5 years din lang masarap yung kotse. Kasi hindi ka magpapa-maintain, wala kang gagawin na ano. Kasi once na bumili ka ng kotse, responsibility natin na i-maintain yung kotse. So hindi po panigamit lang. So depende rin sa atin kung tawag dito, depende sa atin kung paano natin naalagaan yung kotse. Pero dun lang, sabi ko nga, na dun pa lang magtaka na kayo kung medyo mahaba yung warranty niya. Bakit mahaba yung warranty nung kotse na yun? Ano yun? Baka may problema after 5 years. Kasi normally, ang Honda kasi, hindi siya 5 years, pero yung mga clients ko after mga ganyang taon, wala naman silang major na pinapapalitan, kundi yung mga gulong lang, change oil, yung mga lubrication na yung mga lubricants natin, yun lang yung mga pinapalitan. So far naman walang major na naging problem. So yun yung natin. So meron tayong in-offer din pala na first month or first check-up natin. Kasi sa first check-up natin or first 1,000 natin, dun natatry kasi yung kotse. Kasi normally syempre brand new to, hindi pa siya napapatakbo. So doon kung may mga any adjustment or any concerns yung natin, yung mismong owner, So dun tayo magkakaroon ng chance na ma-discuss ito sa service advisor natin. Normally, for adjustment siya, kung meron man i-adjust. Pero never sa tagal ko sa Honda, from first hanggang wala pa naman nagiging problema regarding sa performance or any issues. So yun, ito napakaganda. So 121 horsepower siya. Hindi rin katulad siya ng mga 1.5 engine ng ibang mga ibang mga competitors natin. Di porket 1.5 same lang sa ibang brand na 1.5 same sila ng performance. Hindi po yun. Meron tayong tinatawag na horsepower. Dun nyo po mako-compare kung malakas ang makina nung kotse. Kunyari, malakas ang hatak niya dahil 121 horsepower siya versus ng mga 93 horsepower or mga 107, mga ibang mga competitors natin. Siyempre doon mo mapapansin yung hatak is mas mahina. So ibig sabihin, mas kailangan niya mag-exert ng gas or ng effort para makuha mo yung pinakatakbo na pinakagusto mo. Unlike sa Honda City, 121 horsepower, napaka-responsive nung natin. Then plus, kinagandaan kasi ng iVTEC engine, parang nagdadrive ng dalawang kotse. May performance siya, may lakas ang hatak siya, yet meron siyang tinatawag na icon button na para mas maging matipid tayo. Kasi syempre normally dito sa Pilipinas, ang problema natin is yung traffic condition natin is very heavy yung traffic. So meron tayong icon button para maging feature siya para additional eco, parang eco mode ng pinaka kotse natin.
So ito yung pinaka-engine natin. So next natin i-discuss yung front design ng Honda City natin. So ito yung kulay niya. Tapatan lang natin. So yan, yung kulay niya, medyo ang advantage niya or parang pagkakaiba niya sa taffeta white. Sa taffeta white kasi plain white lang talaga siya. So ito makikita niyo parang may mga glitter siya or parang pearl. Actually pearl talaga siya. Pearl yung kulay niya. So yun yung advantage. For this unit po, may additional 20,000 tayo. Sa lahat ng models natin na may platinum white pearl, mga premium opal, yan may mga additional 20,000 yan. So kasi mas madami kasing procedure yung ganitong kulay compare sa mga taffeta whites natin. So discuss natin to. So dito, first is makikita nyo dito is yung Honda Sensing natin na sensor. Yan. So dyan kasi makikita kung may mga object para gumana yung sa mitigation braking system natin. Tapos yung mga auto high beam and low beam natin. So dyan yan makikita. So then itong glass natin is green glass, laminated siya for additional safety. Tapos yung hood natin is may may for pedestrian yung meron tayong tinatawag na mga crumpled zone. Ito kasi hindi lang siya basta hood, medyo malambot siya. Kaya ang tanong ng iba, bakit medyo malambot yung parts ng mga kotse ngayon? Kasi for additional safety, hindi lang sa mismong nasa loob yung passenger, kundi mga pedestrian, if ever na wag naman sana may mabundol tayo, medyo mas malambot kasi to. Kasi normally dito naman tumatama. Medyo hindi ko lang nakalimutan ko lang yung tawag doon, pero hindi yun nati-discuss. Pero pansinin nyo, kaya ako lagi ako nag-a-advise pagka sinasaraduhan tong hood is ay angat, ibaksak nyo na lang kaysa itulak. Kasi once na itulak nyo yan, may chance kasing magkaroon ng dents dito. Then dito naman sa headlights natin, ang headlight natin is LED na siya with DRL. DRL yung natin, LED na yung DRL natin. Pati yung signal lights natin is LED na rin. So pagdating sa fog lights, ganun din, LED. Yan. So since equipped tayo ng Honda Sensing, ang headlight natin is may tinatawag tayong auto headlight. So ibig sabihin, pag kunwari ganito, yan, medyo maliwanag, tapos biglang kumulimlim or any chance na bigla ka madaan sa tunnel, then madetect ni Honda Sensing yan, automatically magbubukas yung ilaw natin. Tapos pag once na lumiwanag na ulit or lumabas ng tunnel, yan, din siya, magta-turn off siya. Plus meron tayong tinatawag na auto high beam and low beam. Yun pagka may nakasalubong tayo na naka high beam, mag high beam din po siya. Then once na mag low beam yung nakasalubong natin, mag low beam po siya. Then for the grills naman niya is combination siya ng matte black and piano black. So yan, very glossy yung black natin. Honda badge, yan. And meron tayong RS badge dito. Then pagdating dito, difference niya from the S&V variant, itong matulis na part na to. Yan. Tapos itong grills na to, iba rin siya. Pati ito actually, tapos chrome dito eh. So dito number one niya, difference niya from the S&V variant. Ito, tas may parang carbon, ayan, may carbon texture siya. So itong rectangle na to, para saan po ito? Pag kunwari nasiraan kayo or hindi ko alam kung ano pwedeng mangyari, or na-aksidente tapos hindi nyo na kayang mapatakbo, pag tinagal nyo po ito, dito pinapasok yung sa hook natin, which is kasama ng mga tools natin. Tapos yung busina natin, ayan. So very simple lang yung busina natin. Tsaka kinagandahan dito, medyo maluwag yung maluwag yung dito natin, maluwag yung part ng loob ng sa radiator and sa grills natin. If ever magko-customize tayo, pwede naman sa Honda, may binibenta rin naman tayo ng mga busina dyan. Pwede kayo magpalagay dyan. Yung mga Europa, yung mga Bosch, ganyan. Pwede, or any loud horns or snail horns, pwede ka magpakabit dyan. So yan, very, very sharp na. Yan, yung mga edges niya. Yan, mga edge niya, yan, mga super sharp na siya. Ayan. So unlike sa mga 2023 year model natin, na round naman yung design niya. So yun yung pinaka-design natin for front, po natin.
So ngayon, discuss natin yung dimensions niya. So dimensions siya, yung haba niya, yung length ng kotse is 4,589 millimeters. Tapos yung lapad niya dito, edge to edge yan, 1,748 millimeters. Pagdating sa height from sa ground up to dito sa bubong natin, 1,467. Then pagdating sa wheelbase natin, ang wheelbase naman is yung distansya from center, ano natin, correct nyo ako kung mali or tama, center ano natin, tawag dito, cap, center cap ng mags to center caps doon, 2,600 millimeters. Para saan po yun? Doon nyo kasi makikita kung maluwag yung loob or cabin space ng kotse. So 2,600. Pagdating sa ground clearance, ito is 134 millimeters. Hindi po siya mababa kasi normally may mga nagtatanong, hindi ba mababa ang Honda City? Ano siya? Kumbaga suggested, ano siya? Kumbaga yun yung pinaka-advisable height ng kotse natin dito sa Pilipinas. Pero syempre iba nagpapa-lowered. So depende naman sa inyo yan. Syempre pagka nagpa-lowered kayo, mag-avoid yung warranty. Pero syempre, your car, your own rules po. So yan, pagdating dito sa side natin, yan yung ano natin. So kinagandahan sa Platinum White Pearl, pansinin nyo, lahat ng all blocks na ano niya, nagkakaroon ng contrast yung kotse, yung pagiging white niya. Pati yung mugs, yung mga matte block dyan, yan, yung piano block, even itong side mirror na to sa ibang mga kulay like yung modern steel, ay modern, gray, ano to, meteoroid gray, sorry, modern steel is yung lumang code namin for the gray, meteoroid gray, obsidian blue, hindi pansin yung mga black na yan, pati yung sa, kasi ano dark color kasi siya. Ang next sa mga light color, sa red, pansin din siya, pero sa white kasi, syempre, yung contrast, parang white, black and white is sobrang linis lang, very clean lang. Then lalo na pag nag-tint kasi ito, mapapansin yun yung advantage ng puti. Plus makikita niyo po kasi yung mga linyang ganyan, no, yung mga character line niya, mas pansin siya sa mga light colors, even the other models natin. So pag mga light colors, mas pansin kasi nagkakaroon ng shadow yung mga ganitong linya. So yan. So pagdating dito sa side, ito pa, i-discuss na rin natin yung sa side. Yung gulong natin is Blue Earth. Yan yung Yokohama yan. Napakagandang brand niyan. And sa size naman ng mugs naman natin is 16 inches siya. Two-tone siya. May glossy black or piano black. And meron tayong gray metallic. Yan, or gun metallic. Then dito is may side skirt tayo. For the RS, yung RS side mirror natin, piano black siya. Then power fold na rin po siya, integrated na rin yung side turn lamp niya. Sa S variant kasi natin may blinker nandito. So indication siya na top of the line. Tapos dito is smart entry na siya. So ilalagay mo lang yung kamay mo dyan, mag-unlock siya, push mo tong block na to, and mag-lock na yung mismong kotse natin. Side skirt, same lang sa size dun sa likod. Then ito yung pinaka design niya. So sa GN body pa rin kasi to. So yung mga previous natin na GN body, ito pa rin naman siya, nagbago lang sa mga Honda Sensing sa designs kasi okay pa rin naman yung niya, yung pinaka size niya. Then ito, yung shark fin antenna is high gloss block na rin. So pagdating dito sa likod, check natin. Sa likod, LED siya, combination siya kasi bulb pa lang yung pinaka signal lights natin. LED yung reverse light natin, pero itong pinaka signal lights natin is naka-bulb siya. Tapos LED yan, LED. Pag tinapakan natin yung preno dito, ito yung pinaka red. So balik tayo na putol kasi ano ba naman tong GoPro na overheat. So ito, itong natin, itong tawag dito, spoiler natin is ducktail na piano block. Yan, tapos may isofix and defogger. Yung defogger yun yung makikita yung mga lines dito. Once na medyo foggy and medyo may moisture yung loob ng kotse natin,
pindutin nyo lang po yung ano doon, defogger doon or defogger. Itong pinaka-line na to, umiinit siya para matuyo yung mga moistures natin. Kasi RS badge, City badge, Honda badge yan po. Tapos dito is smoke light. Yan. Tapos may piano block na ano, ayan, sa ibabaw. So yung itsura niya, very edgy din siya. Ayan, pansinin niyo yung design. Super edgy siya. Hindi siya yung mga mabibilog. Kasi ako hindi ko rin type yung mga mabibilog na sasakyan. Kasi parang medyo wala hindi siya modern. Kasi tsaka parang walang tapang. Unlike yung mga ganyan, may mga edge siya. Tapang tignan ng ano. Ayan naman, kitang-kita naman sa design niya. Sobrang tapang ng datingan niya. So yan, tas to diffuser natin, rear diffuser natin. Yan, okay. So may reflectorized dalawa. Tapos very ano siya, sporty look yung ano natin, diffuser natin. Yung diffuser kasi ang gamit niyan is para hindi mag-drag yung hangin. So pagka tumatakbo tayo, yung sinasalubong natin na hangin lumalabas lang dito. Hindi siya sinasalo ng, di ba may mga ibang mga brands na sarado ganyan. So para siyang parachute, dinadrag niya yung hangin. So ito is palabas yan, nilalabas niya. Kasama rin syempre for the aerodynamics na design. Lahat ng mga, yung patulis niyan. So yung aerodynamics kasi, yan yung parang sa aeroplano, di ba? Yung tulis, kumbaga yung tulis ng object para may split niya yung hangin. So yan, very nice yan. So hindi yan design lang na parang mapaganda yung kotse. Even the sports car may mga diffuser siya para ma-diffuse niya and hindi madrag yung mismong yung hangin na pwedeng magpabagal sa kotse. So yan, ito yung design. Napaka-edgy, yan ang tutulis. So hindi siya sobrang hindi siya yung katulad ng iba na parang OA sa pagka-modern na, yung sobrang pagkatulis. Ito, combination siya, may mga rounds pa rin naman. Pero yun ma-appreciate niyo yung bawat pag tinititigan niya, yung bawat design ng niya, hindi siya yung parang plain ng isang ganun. Diba? So yun may mga linya dyan, nagko-connect dito, tapos pababa dyan, tapos yan yung linya pataas dito. Pag ganyan kasi mga kumbaga sa aerodynamics, napaka design siya, plus syempre may tulong siya for the aerodynamics. So yan. So isa pang kinagandaan sa Platinum White Pearl is ito, nakikita to, tsaka yan so yung mga black parts niya medyo lumulutang siya, nagkakaroon ng contrast yung kotse. So yung RS kasi natin, kung di ako nagkakamali, nag-start siya sa Honda Jazz and Honda Mobilio dati na RS. So yung mga gawang Thailand dati. So yung mga Honda Jazz kasi, lalo na dati yung Honda Jazz kasi yung mga ganyan, mga black yung pinaka-spoiler. Pero yung Honda Jazz natin wala na, na face out na, pumalit na yung hatchback. Sa hatchback, abangan nyo lang. So hindi ko lang masabi kung kailan, pero more or less siguro naman magkakaroon ng any changes kasi nahuli na siya dapat for top of the line na lahat parang flagship na siya ng Honda City. So yan. Then check natin yung loob, guys. So yun, nakalimutan kong i-discuss about sa trunk natin. Trunk space natin is 512 liters. So ano bang pwede natin ilagay dito? Kasi dati ang Honda City nakalagay dyan lagi is yung mga golf bags sa pagdating sa brochures natin So kaya naman talaga siya. Pansinin nyo yung sobrang haba. So yung mga yayamanin dyan na nag-golf, so pwede to. Kasi wala na yung awkward natin So then kinagandahan dito, sabihin na natin sa mga maleta, ilan yan, dami yan. So ito yung mga freebies niya. Yan, mga matting, tools nandito na rin. Then spare tire niya nandyan, donut tire. Para saan? Para siya? Space saver kasi siya, para mas maging lumaki yung natin. Lumaki yung trunk space natin. So ayan, pansin nyo, sobrang laki yan. Plus ito, dati yung mga lumang Honda City walang ganito. Kasi ito yung sa heat insulator din para hindi uminit siya pagdating sa loob. Hindi sobrang init, di magre-reflector, para
makaka-affect ng temperature dito sa trunk natin. Even sa ano natin, sa hood natin may ganito din. So yun, yung sa hood kasi natin, para naman sa hood meron siyang insulator din doon para naman hindi naman dumagdag sa init ng engine, tapos yung pang exterior ano natin, temperature natin. Tapos yan, may backup camera tayo pero walang backup sensor. So yan, check natin sa loob. Dalawa yung susi natin. Dito sa ano, lagi nakakalimutan yung RS pedal natin. So hindi yun na kailangan mag additional accessories pa para mapaganda. Plus syempre napupudpud din kasing rubber dyan in time pagkat tumagal. So yung bukasan ng ano natin, check na natin yung bukasan ng gasolina nandito sa may left side. Tapos ito yung sa ano natin, sa pag pinap niyo yung hood. Dito sa loob mapapansin niyo all black lang siya. Ceiling black, yung mga pillars black, sidings black, with red stitch yan na combination for more sporty looks. Tapos dito yung line na yan, yung red, tapos red ano, stitches yan. So makikita mo dyan black and red, yan yung combination niya. Tapos even yung ano na yun, yung pinaka ambient light na dyan. So dito yan, chrome handles, tweeters, dalawa, tapos 4 ni speakers, main speakers natin. Nagtatanong ko anong brand ng speakers. Kung minsan kasi sa Honda dati, kung ano yung brand dito ng pinaka-head unit natin, yun din yung brand ng mga speakers natin. Pero since wala naman siyang brand, so ibig sabihin more on ano siya, produce talaga ni Honda. Kumbaga Honda, walang brand. Kumbaga Honda lang yun. So Honda speakers lang yan. Yan, chrome handles. Yung switch natin for the ano, yun, sa tawag dito sa may power fold natin ng side mirror, tas adjustment left and right. Ito kung anong adjustment yung gusto nyo sa ano natin, sa side mirrors natin. Central lock, window lock, tapos power window, all power window. For safety, meron tayong tinatawag na side curtain airbags. So buong lahat yan, plus meron siyang side airbags. So bawal lagyan ng mga tawag dito seat cover. So yan, ito lang yung ano, dati kasi meron siya dito na-adjust yung height So ito lang, ngayon ko lang napansin, wala pala siyang ganun. So hindi na na-adjust. Dati kasi meron siyang yung mga previous owner ng mga kotse, meron siya dito, tatas baba. So yun, nawala. Tapos yan, kompleto, ilan ano, handlebars is 4, so pwedeng sabitan din ng ano, ng damit. Yan, mga style. Dome light, map light is yellow pa yung bulb, hindi pa siya LED. Maganda talaga pag naka LED, yeah. Pero yan is very basic, pwede naman palitan. Meron siyang vanity mirror. Sa kabila may vanity mirror, plus meron tayong reminder na please wag pong magpapaupo ng bata sa unahan, kasi once na mag-inflate yung ano natin, pwede sila ma-suffocate or magkaroon ng injury. So yan so yan, bawal nakaupo ganyan yan, kasi baka daw tumambling. Joke lang, pero bawal yan kasi ano yan, tutumba talaga yung bata, tatalsik dyan. Kaya meron tayong ISOFIX dun sa likod, so i-discuss natin yan. So dito yan, may mga piano block lahat. Then meron tayong Vehicle Stability Assist, VSA natin. Dito sa loob yun, smart entry pa din tayo. Ito naman is yung controls ng lights ng panels natin. So kung gusto nyo mas maliwanag o hindi. Paddle shifter, ito, minus, tsaka plus. So pwedeng gamitin yan sa sport. Para kung gusto niyo mas mas sporty feels, mas maganda yung kumbaga yung response ng kotse, yan. Diyan mo magagamit yan yung paddle shifter. Sa akyatan pwede rin, overtake pwede rin. Yan, para kayan kasi pwedeng automatic CVT transmission tayo, plus pwede ka mag manual transmission using the paddle shifter. Then yan, leather yung pinaka steering wheel natin. Sarap kasi hawakan pag leather.
Ayan. Pero yung mga leather dyan na mga Honda user natin na mga RS ganyan, ingat lang kayo sa pinapahid nyo kasi pwedeng magbakbak yung leather. So magkakaroon ng any reaction kasi normally may ibang client kasi meron ako dati mga client from 2013. Ano siya nilalagyan nila ng alcohol para daw malinis. Yun, nasira yung leather kasi nagkaroon ng chemical reaction through yung mismong weather natin na sobrang init. Tapos syempre heat absorber yung kumbaga yung temperature na ina-absorb talaga ng mga black na kulay. So ito meron tayong turn on and off ng auto headlights natin. Pero by default every time na to turn on nyo yung kotse is by default siya na auto headlights. So wag kayong magtataka pag in-off nyo tas kinabukasan pag ginamit nyo yung kotse mag-auto headlight siya. Plus hindi siya basta-basta na pupundi yung ilaw so kaya nilagay yung na yan kasi ang LED is very mataas yung lifespan yan. So okay mag-worry, hayaan nyo lang siyang nilaw. Then dito naman is yung audio controls natin, volume up and down, scrolls ng natin dito sa TFT natin or sa information natin, yung home button. Tapos yung source kung gusto mong Bluetooth, Wi-Fi, USB kasi wala siyang CD, di ba? So yun yung source or FM or AM. Bluetooth hands-free siya. So yun guys, since meron tayong itong pinaka touchscreen natin, since meron tayong tinatawag na auto Android, yun yung mirroring, tapos wireless siya. Tapos yung Apple CarPlay, so pwedeng makonect yung phone niyo dyan. Then from the Honda Sensing din, yung Honda Sensing na tinatawag natin ng collision mitigation braking system, pwede mo siya makita dito, ma-on and off lang natin dito. Wala lang akong susi dito right now kasi may nagde-demo, so nakakaya may client. Syempre unahin natin yung client, pero please check, meron tayo ang dami kong mga video. Most of the time yung mga Honda City natin nadidiscuss ko naman yun. Please visit nyo yung mismong natin. Syempre subscribe nyo na rin po. Advance thank you. So yun, collision mitigation braking system, yan yung once na by default naka-on siya lagi. So pwede mo na naman siyang i-off. So ngayon, kunwari any objects na ma-sense ni Honda Sensing na palapit tayo and hindi ka pa nagpepreno, automatically siya magpepreno para sa iyo. Yung lane lane assist natin, lane departure natin, din siya. Yun naman yung ikikip pa niya sa gitna ng lanes. Tapos next natin na meron din tayong yun, yung auto high beam and low beam, din siya ng Honda Sensing. Meron din siyang tinatawag na ang tawag dito yung cruise control natin. Pero ito is yung adaptive cruise control. Ito yung magsaset ka. Yung paggamit niya, pindutin nyo lang po itong button na to na ilalabas dun sa screen. Then pwede mo siyang iset na once na for example at least ang takbo mo is 40 km/h. Pindot ka ng set for at least at least 40 km/h or pataas. Pag sinet mo yan, pwede mo nang bitawan yung preno tsaka yung gasolina nyo. So mag-isa siyang magpepreno, mag-isa siyang mag-slow down, mag-isa siyang maggagas. Kasi ina-adapt niya yung speed nung nasa harapan nyo. Kung bumagal yan, babagal din siya without stepping on the brake. So yun, kahit hindi ka na magpreno automatically. Pero practicein nyo, check nyo kasi syempre minsan parang may trust issue ka sa kotse, pero in time talagang makakapag-adjust ka. Malaking bagay yan even sa mga walang adaptive cruise control pero equip of the cruise control. Ang laking bagay ng cruise control. What more yung adaptive cruise control na mag-steering ka lang tapos mag-preno gas na sa'yo si Honda City mag-isa. Rest and plus, or kung gusto mong mag-add ka ng speed or babagalan mo, yung lane assist, yung lane assist natin kung gusto mo. Pero hindi ko naman sinasabing since may lane assist mag-isang magpepreno, adaptive cruise control is naka autopilot na, hindi po siya ganun ha.
So, additional comfort riding and additional safety feature lang siya ng kotse. Pero ang pinaka main safety kasi nasa sa inyo kung paano kayo mag-drive. So, kasi may client ako, 3-9 lang, split, hindi ko lang alam kung gaano katagal na segundo. Pero, very short, ano lang naman siya. Hindi siya nag 10 seconds or something. Binitawan niya, nag-vibrate, nag-warning. So, ibig sabihin nun, hindi rin ina-advise ni Honda Sensing na bitawan yung steering natin. Then, itong lines na to is, nakikita nyo yung measurement or kung saan mo gustong mag-stop. So, yun, ano na naman yung GoPro natin na overheat. Ano ba yan, GoPro? Nasa aircon naman tayo. So, yun, mga armrest. Yan, check natin yung armrest. Yan, icon button natin. So, pwede nyo i-on, off kung gusto nyo. For city driving, maganda naka-on. For highway driving or hindi naman ma-traffic, maganda rin naka-off siya. Adjustment ng ng aircon natin. So may max cool tayo katulad ng BRB. May auto climate tayo. Then yan, yung ibang natin, yung front fan natin, air defogger. Dito yung position ng vents natin. Tapos yung air circulator, AC on off natin. Tapos yung adjustment ng fan. Diyan. Then, push start na rin. Ayan. Push start yung natin. Yung sa ignition natin. Then, ano pa ba? Yan. SRS natin or yung airbag natin, driver side and passenger side. Pero syempre, laging mag-seatbelt pag magdadrive. Then, yun. So far, ano naman siya. Yung pinaka lang naman. Tapos ito, yung mga manuals natin, nandito siya. 12 volts power outlet natin. USB yan yung sa phone kung wala tayong auto Android sa phone natin or kung walang Apple CarPlay, dito na lang pasok yung sa USB. Sa USB, pag gusto nyo may tugtog yan, pwede kayo mag-sounds yan dito. Yan, mga piano block, designs. So yan yung mga natin sa Honda City natin. Yan, very elegant, very low maintenance kasi black lahat ng interior natin. Tapos yung leather natin. So yun lang yung number 1 advice ko. Pumili kayo ng parang conditioner ng leather nyo na para hindi masira yung or magkaroon ng any reaction, magbakbak yung pinaka leathers natin. So yan. Actually itong unit na to is available siya right now. So kung naghahanap kayo ng stock for City RS na white, so available to. Dito naman sa second row, ang i-discuss lang natin yan sa legroom. Yan, komportable ako. I'm a 5'10" yung height ko. Ngayon, meron tayong mga more or less 2 inches na legroom or yan, yung knee natin. Tapos, yan, yung sidings natin, same pa rin. Black, chrome handles, black, yung pinaka natin, ceiling natin. Tapos may second row vent, yan. So, kung anong temperature ng harap, yan din sa likod. Tapos, meron tayong 12 volts na for charger. Tapos dito is may armrest, tapos meron siyang cup holder, side curtain airbags, meron tayong isofix dito for the babies. Yan, kakapit yung pinaka natin. Kung mabibili yung car seat na may isofix, yan, dyan po yan. Tapos seatbelt, syempre 3. So that's it. Pagdating dito sa likod, wala naman. Tapos dito, yan, very small detail pero medyo parang flat, medyo flat siya ng konti. Pero para mas flat yung dati. Pero basta hindi siya katulad ng mga luma or ibang kotse na medyo mataas. So para komportable na. Tapos yan, headroom. Okay naman yung headroom niya. Yan, 5'10" ako Pagka sa komportableng upo ko. Okay naman, malayo. More or less mga 4 inches siguro. Pag sa walang buhok, pag sa may buhok, syempre iba yung gagalaw-galaw pag may mga nakatayo yung buhok nyo. So yan, ano ba? Yan, lahat all black. Sobrang sa akin personally, preference ko, gusto ko black lahat talaga. Kasi ang elegante tingnan, no? Yan, all black. Yan. And yung trend kasi ngayon ng mga ng mga design. Yung trend kasi ngayon is gusto parang yung mga top of the line more on black. So hindi ko alam kung may iba pang mas gusto na, pero
Kasi ako most likely nakagamit na ako ng mga second hand units. Laking bagay siguro nito kahit lumuma yung kotse mo, hindi siya magbabrown, di maninilaw or whatsoever. Kailangan lang talaga number 1, so lalo na lahat ng brands, alagaan nyo yung leather seats kasi napakamahal yan pag pero yun isang lang nakita sa clients, yung mga nagpupunas-punas ng mga alcohol sa hindi siya advisable, masisira talaga yung leather nyo. So yun, that's it. Ito yung Honda City natin. Sana nagustuhan nyo and sana na-convince ko kayo na kumuha ng Honda City RS. So syempre mas maganda kung sa akin kayo kumuha. So madami tayong videos, plus yung promos pala natin magaganda. Kahit paano low down tayo dito sa RS natin, as low as 12,000 mauwi nyo na yung kotse, and about 24,000 yung monthly. And then for S variant, V variant natin, napakaganda ng mga promos natin. For low down, for higher down payment, napakaganda. So kung interested kayo, just let me know. Iwan ko yung number ko dito, and yung Facebook ko dito, iwan ko din dito. Tapos please paki-subscribe yung channel natin para kung for support na rin sa akin, para at least kung sakali, di ba, mas may ganahan tayong gumawa ng video. So yung mga nanonood dyan, ang daming nanonood pero hindi pa subscribers, paki-subscribe na lang yung natin, yung channel natin, para maging more, syempre sipagin lalo yung gumagawa ng videos, or katulad ko ng content creator na syempre makagawa pa tayo ng additional na mga makakatulong, and very educational naman to. And it's a buyer's guide, di ba, na mag-guide natin yung mga future and yung mga siguro sa susunod or near user ng Honda, or for the past, siguro pwede itong kung lumuma man yung kotse natin and yung mga gustong maka-discover ng mga after 10 years mapapanood nyo to, at least makikita nyo dito yung mga features pa rin, and for your guidelines din. Siyempre sa susunod kasi wala na yung mga brochures, wala na yung baka hindi na alam din ng mga ahente na mamimit nyo yung features nito. So paki-subscribe na lang din kasi magko-cover up din tayo ng mga ibang brands ng mga motor. Nagtatry tayo ng mga ng motovlog, and may discuss din natin doon. And plus syempre more on lahat ng Honda, since nandito tayo sa Honda. Syempre Honda lang yung benta natin, hindi tayo hindi tayo syempre conflict of interest kung mag-review tayo ng ibang kotse. So yun, paki-subscribe po.